Kaya sa isip nila, nalilito sila at napakarami nilang tanong. Pero yung mga tanong na yon ay importante. Dahil ang mga sagot sa tanong na yon ay magmumula saan? Sa salita ng Diyos. Kaya meron tayong hindi word up, no, kundi praise up. Pag sinabi kong praise up, babasahin ninyo, 1, 2, 3, go. Praise up. Okay, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Mga bata, saan natin nababasa at nalalaman ang katotohanan? Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. Wala nang ibang maaasahan, mapagkakatiwalaang sagot, kundi ang Biblia. Dahil ang Diyos ang nagsasalita sa Biblia. Ang sagot lamang ng Diyos ang totoo sa lahat ng oras. Tama ba? Sa ating kwento mga bata, hindi mga bata, no? Sa mga members, sa ating kwento, mayroong dalawang lalaking naglalakad at sila ay papunta sa Emmaus. Sabihin nyo nga, Emmaus. Pwede po tayo niyo para makita niyo yung screen. Emmaus, at nanggaling sila sa Jerusalem. At pinag-uusapan nila, no, yung mga pangyayaring naganap sa Jerusalem. Ang pangalan ng isang lalaki ay Cleopas. Sabihin niyo, Cleopas. Pero yung isang lalaki, hindi sinabi kung ano ang pangalan sa Biblia, pero marahil ito ay kanyang matalik na kaibigan. Habang sila ay naglalakad, sila ay malungkot. Paano malungkot? Sila ay malungkot at panghihinaan ng loob dahil ang kanilang kaibigan na si Jesus ay namatay sa krus. Saan nga sila galing? Sa Jerusalem, at nasaksihan nila kung paano si Jesus ay namatay. Ang akala nila si Jesus na ang tutulong sa kanila. Akala nila si Jesus na ang kanilang magiging tagapagligtas. Pero anong nangyari kay Jesus? Si Jesus ay namatay sa krus. Ang kanyang bayan mismo ang pumatay sa kanya. Alam niyo, mahal nila si Jesus. At mahal din sila ni Jesus. Kaya nga, litong-lito ang kanilang isip, no? Dahil kanilang iniisip, merong usap-usapan sa Jerusalem na siya raw ay muling nabuhay. Pero ang tanong nila, bakit ba kailangan niya pang mamatay? Totoo ba na siya ay muling nabuhay? Kung siya ay buhay, nasaan na siya? Ano ginagawa nila? Sila ay nalilito at nag-uusap. At habang sila ay nag-uusap, mga bata, merong sumabay sa kanila sa paglalakad. Sa palagay niyo, sino yan? Sigurado kayo? Sinasabi ng Biblia, alam natin na nga ito nga ay si Jesus, ang anak ng Diyos, dahil ang Biblia ay katotohanan. Praise up! Always true, always true. The words of God are always true. At habang sila ay naglalakad, tinanong sila ng lalaki. Kasi hindi nila kilala, no? Tinanong sila ng lalaki, bakit ba kayo malungkot? Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At si Cleopas, nagulat siya. Sabi niya, hindi mo alam? Hindi mo ba alam kung ano yung nangyayari? Siguro hindi ka taga rito, kaya hindi mo alam ang nangyayari. Kaya nagtanong yung lalaki, ano bang pangyayari? Ano ba yung pangyayari tinutukoy niya? Tungkol kay Jesus na namatay. Ang sabi niya, no? Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila. Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at sa mga tao. Isinaktan siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa man ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Sino yung nagtatanong
Jesus. Sa palagay niyo ba, hindi alam ni Jesus? Alam ni Jesus ang nangyayari. Pero bakit kaya sila tinatanong? Ito ay dahil nais malaman ni Jesus ano ba ang kanilang paniniwala. At nais ni Jesus na kanino sila magtatanong? Sa Kanya. Tama ba? At yun nga ang nangyari. Sinabi nila kay Jesus, nabigla kami sa ibinalita ng ilang mga babaeng kasamahan namin. Sino daw yung nagbalita? Mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila nagtagpuan ang kanyang bangkay. Wala yung katawan ni Jesus sa kanyang libingan. Nagbalik sila at ang sabi, nakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing, si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang itagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Ano yung nalilito sila? Dahil si Jesus ay namatay, ngunit siya ay muling nabuhay. Ayun yung baliba, bida, at hindi na lang alam kung ano ba ang dapat nilang paniwalaan. At nalalaman ni Jesus na sila ay naniniwala sa Kanya, ngunit hindi nila buong nauunawaan ang salita ng Diyos. Kaya itinuro sa kanila ni Jesus ang tungkol sa salita ng Diyos. Kung paano ibinigay ng Diyos ang tagapagligtas at siya ay kailangang mamatay at magsakripisyo upang iligtas niya ang lahat ng tao sa kanilang mga kasalanan. Ano yung iniisip ng dalawang lalaki? Bakit kailangang mamatay ni Jesus? Sabihin nyo nga, bakit? Ayun yung tanong nila, no? At iyon ay pinaliwanag sa kanila ni Jesus. At iyon ay pinaliwanag din sa atin ng Biblia. Sabihin nyo nga, bakit? Tanong mo sa katabi mo, bakit ba kailangan mamatay ni Jesus? Bakit? Sabihin natin, o alamin natin sa Biblia. Sabi sa Roma 3:23, basahin nyo nga lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ilan daw ang nagkasala? Lahat ng tao ay gumagawa ng kasalanan. At sabi din sa Roma 3:10, basahin nyo nga. Meron bang matuwid at perfecto? Ano sabi ng Biblia? Wala. Lahat ay nagkasala. At ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan, at ang mahiwalay tayo sa Diyos magpakailanman. Dahil dito, gumawa ang Diyos ng paraan para sa ating kaligtasan. Kasi hindi natin kayang inaktas ang ating sarili. Kasi lahat tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaya sabi ng Biblia sa 1 Corinto 15:3, basahin nyo nga. Mas malakas. Bakit kailangan ni Jesus mamatay? Upang siya ang magbayad ng parusa para sa ating mga kasalanan. Alam niyo, si Jesus kailanman hindi siya gumawa ng anumang kasalanan. Ngunit para sa atin, tiniis niya yung hirap sa krus. Nanood ba kayo ng TV? Ano yung palabas sa TV ng mga nakaraang araw? Tungkol kay Jesus, di ba? Kung paano siya naghirap. Ito ba ay totoo? Totoo ba ito? Dahil ito ay nagmula sa Biblia at praise up. Always true, always true. The words of God are always true. Tama, no? Ang sabi ng Biblia, tayo ay iniligtas ni Jesus sa ating mga kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas at tayo ang magkaroon ng buhay. At habang nag-uusap sila, hindi nila namalaya na sila na pala ay nakarating sa Emmaus. At ng panahon na yun ay gabi na. Kaya sabi nila doon sa lalaki,
bakit hindi ka na lang sumama sa aming bahay at tayo ay kumain at maghapunan kasi gabi na. At pumayag naman yung lalaki, no? At doon, hinati niya yung tinapay at ibinigay sa kanila. Pagkahati niya ng tinapay, mga bata, naunawaan nila at nakilala nila na ang lalaking ito ay si? Sino? Si Jesus. Si Jesus nga ay muling nabuhay. Sabi nyo nga, si Jesus ay buhay. Ngunit, nung makilala nila si Jesus ay biglang nawala. Saan siya punta? Sabi ng Biblia, siya ay biglang nawala. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ito ay totoo dahil ito ay nasabi ng Biblia. Praise up. Always true. Always true. The words of God are always true. Alam mo, hindi sila makapaniwala. Kanina pa natin kasama si Jesus habang tayo ay naglalakad at pinapaliwanag niya sa atin ang salita ng Diyos, ang Biblia. Bakit hindi natin siya nawaan at nakilala? At dahil dito, nung kararating lang nila sa Emmaus, bigla silang tumakbo pabalik sa Jerusalem. O tayo kayo lahat. Tatakbo tayo pabalik sa Jerusalem upang ipaalam na nakita natin na si Jesus ay muling nabuhay. 1, 2, 3, go! Takbo kayo, si Jesus ay buhay! Sabihin niyo, Jesus ay buhay! Jesus ay buhay! Ano kayo, parang masayang si Jesus ay buhay. At si Jesus din, no, ay nagpakita sina Pedro at sa iba pang mga alagad. Ayun yung mababasa natin sa Biblia. Sinabi ni Jesus, no, tingnan ninyo ang aking kamay at mga paa. Ako nga, ito, hawakan ninyo at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Ano sabi niya sa kanyang mga alagad? Tingnan niyo, hawakan ninyo. Ako nga ay muling nabuhay. At si Jesus din ay nagutom at humingi siya ng tinapay at siya ay kumain sa kanilang harapan. Dahil si Jesus ay hindi na natiling patay, no? Sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Ito ba yung totoo? Dahil, praise up, Always true. Always true. The words of God are always true. tama, no? Itinuturo din ng Biblia ang daan upang ikaw ay maligtas. Sabi sa Roma 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, ay maliligtas ka. Kayo ba ay naniniwala na si Jesus ang inyong tagapagligtas? Kayo ba ay naniniwala na siya ay muling nabuhay? Kayo ba ay naniniwala na si Jesus ay buhay? Manampalataya ka kay Jesus ngayon at dahil sabi niya, ikaw ay maliligtas kung ikaw ay sasampalataya. O taas ang kamay ng naniniwala na si Jesus ang kanyang tagapagligtas at si Jesus ay buhay. Tama, no? Si Jesus ay buhay at siya ay umakyat sa langit. At hindi niya tayo iniwang mag-isa kasi binigay niya sa atin ang Espiritu Santo. Sabihin niyo nga, Espiritu Santo. Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang gumagabay sa atin sa katotohanan. Ang Espiritu ang tuturo sa atin ng salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya, basahin niyo ng malakas. 1, 2, 3. Okay, ulit. 1, 2, 3, go. Nais ni Jesus na magtanong ka sa panalangin at basahin ang kanyang sagot sa Biblia. Kapag meron tayo hindi natuunawaan at tanong patungkol sa Diyos, ano gagawin natin?
Ipanalangin natin. Pag meron kayong hindi nauunawaan tungkol sa inyong buhay, bakit ba ganito ang aking buhay? Bakit kailangan ko pagdaanan ng maraming bagay? Ano gagawin natin? Magtanong sa kapitbahay? Hindi po, kanina po. Magtanong kay Jesus sa pamamagitan ng saan po natin mahanap ang sagot? Sa kapitbahay? Kanina po. Sa Biblia, ang salita ng Diyos. Anong sabi ng ating memory verse? Awit 25, verse 45. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan. Sa pamamagitan ng Biblia, malalaman natin yung kalooban ng Diyos. Tama ba? Malalaman natin yung landas. Ano ba yung landas? Sabi ni Zion, ano ba yung landas? Miyara, ano ba yung landas? Ano ba yung landas? Yung daan, yung direksyon na ating puntahan at mauunawaan din natin ang katotohanan sa pamamagitan ng Biblia. Dahil, praise up! Tama, no? At sinabi ng Biblia na si Jesus ay buhay, kaya Jesus is alive. Si Jesus ay buhay. O sabihin natin ang pinakamalakas, Jesus is alive. Si Jesus ay buhay. 1, 2, 3, go! Tama, no? Anong sabi ng kanta kanina? Ako rin ay mabubuhay tulad ni Jesus. Dahil nabuhay si Jesus, tayo rin, kung sumasampalataya ka kay Jesus, kahit ikaw ay mamatay, ano mangyayari? Ikaw ay muling mabubuhay at makakasama siya sa buhay na walang hanggan. Ang tanong ko, ikaw ba ay meron ng Jesus? Ibig sabihin, ikaw na ay merong buhay. Pero alam niyo ba, maraming tao sa labas ang walang Jesus. Marami kayong mga kaibigan na hindi nagsa-Sunday school, tama ba? Marami kayong kamag-anak, kapamilya, hindi nagsa-church, tama ba? Hindi sila marunong manalangin at hindi rin sila binabasa ang Biblia. Hindi nila alam ang katotohanan. Kaya nais ng Diyos na ipaalam mo sa kanila ang katotohanan. Dahil kung walang Jesus, walang kaligtasan. Silang lahat ay mamamatay at walang pag-asa. Nais ni Jesus na ipaalam mo sa kanila ang mabuting balita. Anong nais ni Jesus? Sabihin mo sa kanila ang mabuting balita na si Jesus ay namatay sa krus para sa kanilang mga kasalanan at siya ay muling nabuhay at buhay magpakailanman. Sabi ng Marcos 16 verse 15, basahin nyo nga. 1, 2, 3, go. Lumayo kayo sa buong mundo at iparangal ang magandang balita sa lahat ng tao. Sabihin natin ang tungkol kay Jesus upang sila rin ay maligtas at magkaroon ng buhay. Naunawaan ba? Si Jesus ay Jesus is naniniwala kayo? Totoo ba? O, praise up. Wala na dyan. Always true, always true. The words of God are always true. Okay, tayong lahat ay umuko at manalangin. Pwede mo bang pasalamatan si Jesus kasi siya ay iniligtas ka sa iyong mga kasalanan. At kung hindi ka pa naniniwala kay Jesus, panalangin mo, bigyan ka niya ng pananampalataya. Tayo lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mabuting balita. Maraming salamat po na kami ay iyong iniligtas sa pamamagitan ng pag-aalay ng iyong buhay sa krus. Maraming salamat po na kahit kami ay makasalanan at hindi kami karapat-dapat, inalay mo ang iyong buhay para sa amin
Maraming salamat po na mahal mo kami, Panginoon. At maraming salamat po na kayo ay muling nabuhay at kayo po ay buhay magpakailanman. At kayo rin po ang magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po kami manatili sa aming pananampalataya at ipahayag sa lahat ng tao ang mabuting balita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tayo po ay tumayo.